Sa pinakadulong bahagi ng Baryo San Isidro, kung saan bihira nang makarating ang mga sasakyan at ang hanging galing bundok lamang ang palaging bumibisita, may isang maliit na kubong halos bumagsak na sa katandaan. Ang bubong nito'y yari sa pinagtagping yero at tuyong nipa. Kapag umuulan, tumutulo ang tubig sa bawat sulok. Kapag malakas ang hangin, tila bawat sandali maaaring liparin ang buong bahay. Doon nakatira si Aling Sabel. 82 taong gulang na siya, payat, kuba, at halos maputi na ang buhok. Ang kanyang balat ay hitik sa mga guhit ng panahon, at ang kanyang mga kamay ay magaspang na tila kahoy dahil sa mahabang taong pagtatrabaho sa bukid. Mag-isa lamang siya sa buhay. Matagal nang yumao ang kanyang asawa, ang nag-iisa niyang anak na lalaki na may hindi na nakabalik pa matapos magtrabaho sa Maynila. 20 taon na ang nakalipas. Hindi alam ni Aling Sabel kung buhay pa ba ito o matagal nang kinuha ng tadhana. Ngunit kahit ganoon ang kanyang buhay, hindi kailanman nawala ang kabutihan sa kanyang puso. Tuwing may batang gutom, kahit kaunting lugaw lamang ang mayroon siya, ibinabahagi niya iyon. Kapag may sugatang hayop, inaalagaan niya ito. Kahit ang mga ligaw na aso sa baryo ay tila alam kung sino ang tunay na mabait, sapagkat palaging nakapaligid ang mga ito sa kanyang kubo. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya minahal ng karamihan. Sa baryong iyon, maraming tao ang naniniwalang malas si Aling Sabel. Kapag dumaan ka raw sa harap ng bahay niya ng madaling araw, sisirain ng kamalasan ang buong araw mo. Ilang beses nang namatay ang pananim matapos niyang mapadaan sa bukid. May connection yata siya sa mga nilalang sa gubat. Iyon ang mga bulong-bulungan ng mga tao. At habang tumatagal, lalong lumalala ang kanilang pagtrato sa matanda. Isang umaga, habang nakaupo si Aling Sabel sa harap ng kanyang kubo at naghihiwa ng kamoteng kahoy, narinig niya ang malalakas na yabag ng ilang lalaki. Nang iangat niya ang tingin, nakita niya sina Mario, Isko, at 3 pang kalalakihan mula sa baryo. Mga lasing ang mga mata ng mga ito kahit umaga pa lamang. "Ano na namang ginagawa mo rito, matanda?" sigaw ni Mario. Hindi sumagot si Aling Sabel. Sanay na siya. Lumapit si Isko at sinipa ang maliit na timba ng tubig sa tabi ng kubo. "Bakit hindi ka na lang umalis dito? Ikaw ang dahilan kung bakit namamatay ang mga pananim." "Hindi ako gumagawa ng masama," mahinang tugon ng matanda. Ngunit lalo lamang tumindi ang galit ng mga lalaki. Hinablot ni Mario ang basket ng kamoteng kahoy at ibinuhos iyon sa putikan. "Pwe!" nagtawanan ng mga ito. Tahimik lamang si Aling Sabel habang pinupulot isa-isa ang kanyang mga kamote mula sa lupa. Walang nagtangkang tumulong. May ilang taong nakatingin lamang mula sa malayo, ngunit walang gustong makialam. Takot sila naman ang pagtulungan ng baryo.
Kapag hindi ka umalis dito bago matapos ang buwan, susunugin namin ang kubo mo. Pagbabanta ni Mario bago sila tuluyang umalis. Nang mawala ang mga lalaki, saka lamang napabuntong hininga si Aling Sabel. Tahimik niyang pinulot ang natirang pagkain. Ngunit sa kanyang likuran, mula sa kakahuyan, may pares ng matang tahimik na nagmamasid. Matingkad ang kulay gintong mga mata nito. Hindi iyon mata ng tao. Pagsapit ng gabi, muling bumuhos ang malakas na ulan sa baryo. Halos mabingi si Aling Sabel sa lakas ng hangin. Ang kanyang bubong ay patuloy na umaalog habang tumutulo ang tubig sa loob ng bahay. Nakabalot siya sa lumang kumot habang pilit pinapainit ang sarili. Ngunit maya-maya, may narinig siyang katok. Tok, tok, tok. Napatigil siya. Sino ang pupunta roon sa gitna ng bagyo? Muli niyang narinig ang katok. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Ngunit wala siyang nakita. May tao ba riyan? Tanong niya. Tanging malakas na ulan ang sumagot. Papasok na sana siyang muli nang mapansin niya ang isang kakaibang bagay sa kanyang pintuan. Isang maliit na bayong. Nagulat siya. Dahan-dahan niya itong binuksan. Napalaki ang kanyang mga mata. Punong-puno iyon ng sariwang prutas, gulay, at bagong huling isda. May kasama pang tuyong kahoy para panggatong. Napaatras siya sa pagkabigla. Sino ang naglagay nito? Walang sumagot. Ngunit sa di kalayuan, sa gitna ng mga puno at ulan, tila may isang matangkad na aninong nakatayo. Mabilis din itong naglaho. Kinabahan si Aling Sabel. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o magpasalamat. Ngunit dahil sa matinding gutom, inihanda niya ang mga pagkain. Matagal na panahon na ring hindi siya nakakain ng maayos. Habang kumakain siya ng mainit na sabaw, hindi niya namalayang may nilalang na tahimik na nakaupo sa bubong ng kanyang kubo. Tahimik itong nakatingin sa kanya. Ang balat nito'y maputla na tila buwan. Mahaba ang buhok na umaabot sa likod. At ang mga mata nitong gintong-ginto ay walang ibang laman kundi awa. Lumipas ang ilang araw. Naging palaisipan sa baryo kung bakit tila mas gumaganda ang kalagayan ni Aling Sabel. May pagkain na ito. Hindi na mukhang nanghihina. At kahit ang kanyang munting bakuran ay tila mas luntian kaysa dati. May nagbibigay kaya sa kanya? Tanong ng mga tsismosa sa tindahan. O baka naman talagang mangkukulam siya? Bulong ng isa. Habang lumalala ang usapan, lalong umiinit ang galit ng ilang tao sa baryo. Hindi nila matanggap na ang isang matandang kanilang kinamumuhian ay tila unti-unting gumiginhawa. Isang gabi, lihim na nagtungo sina Mario at Isko sa likod ng kubo ni Aling Sabel. May dala silang bote ng gasolina. Ngayong gabi matatapos na ang malas na dala niya, bulong ni Mario. Tahimik silang lumapit sa dingding ng kubo. Ngunit bago pa nila mabuhusan ng gasolina, ang bahay, biglang umugong ang malakas na hangin. Huminto sila. Nagsimulang kumalabog ang mga puno kahit wala namang bagyo. Pare, nanginginig na, sabi ni Isko. May kakaiba. At doon nila nakita, sa gitna ng dilim, sa ilalim ng malaking punong balete. May isang nilalang na dahan-dahang lumalabas mula sa anino. Matangkad. Maputla ang balat. Mahaba ang buhok.
at ang mga mata nito'y kumikislap na parang apoy na ginto. Nanigas sina Mario. Diyos ko! Hindi tao ang nasa harapan nila. Unti-unting ngumiti ang nilalang, ngunit walang init ang ngiting iyon, tanging babala. At sa unang pagkakataon sa buong buhay nila, naramdaman nilang sila naman ang tunay na walang kalaban-laban. Nawalan ng kulay ang mukha ni na Mario at Isko habang nakatitig sa nilalang na nakatayo sa ilalim ng punong balete. Hindi gumagalaw ang kakaibang lalaki, ngunit sapat na ang presensya nito upang manikip ang kanilang dibdib. Ang malamig na hangin ay tila biglang naging mas mabigat, kahit ang paligid ay mistulang natahimik. Walang huni ng kuliglig, walang tunog ng hangin. Tanging malalakas nilang tibok ng puso ang kanilang naririnig. Uumalis tayo rito, pautal na sabi ni Isko habang paatras na humahakbang. Ngunit hindi makagalaw si Mario. Para bang may kung anong puwersang pumipigil sa kanyang katawan. Nakatitig lamang siya sa gintong mga mata ng nilalang. Pagkatapos ay nagsalita ito. Hindi ninyo dapat sinasaktan ang matanda. Malalim ang tinig nito. Malamig ngunit malinaw. Hindi sumisigaw, ngunit tila dumadagundong sa buong paligid. Anong klaseng nilalang ka? Nanginginig na tanong ni Mario. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Hindi ninyo kailangang malaman. Humakbang ito palabas ng anino. At doon mas malinaw nilang nakita ang anyo nito. Nakasuot ito ng mahabang itim na kasuotan na tila hinabing usok at gabi. Ang balat nito'y makinis at maputla, halos walang bahid ng pagiging mortal. Mahaba ang buhok nitong umaabot sa bewang, at bawat galaw nito'y tila hindi normal para sa tao. Ngunit ang pinakanakapangingilabot ay ang mga mata nito. Matingkad na ginto, parang apoy sa gitna ng kadiliman. Biglang umatras si Isko. Engkanto, parang nabasag ang katahimikan matapos niyang mabigkas ang salitang iyon. Sa Baryo San Isidro, maraming kwento tungkol sa mga nilalang ng kagubatan, mga engkantong naninirahan sa kabundukan, sa ilalim ng mga balete, at sa mga lugar na hindi dapat ginagambala ng tao. Karamihan ay naniniwalang katang-isip lamang ang mga ito. Ngunit ngayong gabi, nasa harapan nila ang katotohanan. Hindi kayo tinatakot ng matanda, sabi ng nilalang. Ngunit kayo ang nagbibigay ng takot sa kanya. Napayuko si Isko. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit tila unti-unting nawawala ang lakas niya habang kaharap ang nilalang. Samantala, pinilit namang magmatapang ni Mario. Kahit ano ka pa, wala kang pakialam dito, sigaw niya. Problema namin ang matandang iyon. Biglang naging malamig ang hangin. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ang nilalang. At sa isang kisap mata, biglang lumipad ang hawak na bote ng gasolina mula sa kamay ni Mario. Tumilapon iyon sa putikan. Napaatras ang dalawang lalaki. Umalis kayo! Malamig na utos ng nilalang. Hindi na sila nagdalawang isip. Halos matisod sina Mario at Isko sa pagmamadaling tumakbo palayo sa kubo. Habang papalayo sila, hindi nila napansing unti-unting naglalaho ang nilalang sa dilim ng kagubatan. Parang usok, parang anino. Parang hindi kailanman naging bahagi ng mundo ng tao. Sa loob ng kubo, mahimbing nang natutulog si Aling Sabel. Hindi niya alam ang muntik nang mangyari sa kanyang tahanan. Hindi niya alam na may nilalang na nagbabantay sa kanya.
At lalong hindi niya alam na ang nilalang na iyon ay matagal nang nakamasid sa kanya mula pa noong unang panahon. Kinabukasan, mabilis na kumalat sa baryo ang balita. Nakita raw ni na Mario ang engkanto. Totoo raw pala ang nilalang sa gubat. Baka alaga iyon ng matanda. Naghalo ang takot at galit ng mga tao. May ilan na gustong paalisin agad si Aling Sabel sa baryo. May ilan namang nagsimulang umiwas sa lugar ng kanyang kubo. Ngunit may iilang hindi naniniwala. Isa na roon si Daniel. 27 taong gulang si Daniel. Tahimik at masipag na binata. Isa siyang karpintero at isa sa kakaunting taong hindi kailanman ng api kay Aling Sabel. Lumaki siyang mahirap, kaya alam niya ang pakiramdam ng minamaliit. Habang nakaupo siya sa tindahan ni Aling Nena, nakikinig siya sa walang tigil na tsismisan ng mga tao. Dapat paalisin na ang matanda, sigaw ng isa. Kapag hindi natin ginawa iyon, baka sumpain ang baryo. Napailing si Daniel. Wala naman kayong ebidensya, kalmado niyang sabi. Biglang natahimik ang ilan. Masamang tumingin sa kanya si Mario, na nooy may pasapa sa braso matapos ang nangyari kagabi. Hindi mo alam ang nakita namin, malamig nitong sagot. Baka lasing lang kayo, nagtawanan ang ilang tao, ngunit lalong sumama ang mukha ni Mario. Kapag may nangyaring masama rito, kasalanan ninyong mga nagtatanggol sa matanda. Tumalikod ito at umalis. Tahimik namang nagpatuloy si Daniel sa pag-inom ng kape, ngunit hindi mawala sa isip niya ang usapan. Hindi siya naniniwala agad sa mga engkanto, ngunit may kakaiba talaga nitong mga nakaraang araw. Napansin din niyang tila mas sariwa ang paligid malapit sa kubo ni Aling Sabel. Ang mga tungta, ang mga tuyong halaman doon noon ay muling nabuhay. At kagabi, habang pauwi siya, titila may nakita rin siyang kakaibang anino sa gubat. Ngunit mabilis iyong nawala. Baka guni-guni ko lang, bulong niya sa sarili. Pagsapit ng hapon, nagtungo si Daniel sa kubo ni Aling Sabel. May dala siyang kaunting bigas at tuyo. Nagulat ang matanda nang makita siya. O Daniel, bakit naparito ka? May dala lang po akong pagkain. Ngumiti si Aling Sabel. Hindi mo kailangang gawin ito. Ayos lang po. Habang inaayos niya ang mga dala, napansin niyang may bagong panggatong sa gilid ng bahay. May mga sariwang gulay din sa basket. Napakunot noo siya. Saan po galing ang mga ito? Sandaling natahimik si Aling Sabel. Hindi ko rin alam. Hindi ninyo alam? May nagiiwan tuwing gabi. Nanlamig ng bahagya ang batok ni Daniel. Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi ko siya nakikita ng malinaw, mahinang sabi ng matanda. Pero pakiramdam ko, mabuti siyang nilalang. Biglang umihip ang malamig na hangin mula sa likod ng kubo. Napalingon si Daniel. At sa pagitan ng mga puno, may nakita siyang matangkad na anino. Mabilis itong nawala. Ngunit sapat na iyon upang manindig ang kanyang balahibo. Dahan-dahang napalunok si Daniel. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang maniwala na may katotohanan nga ang mga kwento ng baryo. At marahil, may isang engkantong talagang nagbabantay kay Aling Sabel. Magdamag hindi nakatulog si Daniel. Paulit-ulit sa isip niya ang aninong nakita niya sa likod ng kubo ni Aling Sabel. Kahit pilitin niyang isipin,
na baka guni-guni lamang iyon, hindi niya maikaila ang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Parang may mga matang tahimik na nagmamasid mula sa dilim. Pagsapit ng madaling araw, maaga siyang nagtungo sa ilog upang kumuha ng tubig. Karaniwan ng payapa roon tuwing umaga, ngunit ng araw na iyon, kapansin-pansin ang kakaibang katahimikan. Maging ang mga ibon ay tila nag-aatubiling umawit. Habang pinupuno niya ang timba, may narinig siyang mahinang bulungan mula sa kakahuyan. Napalingon siya. Wala siyang nakita. Ngunit maya-maya, biglang gumalaw ang mga mga damo sa di kalayuan. "May tao ba riyan?" tawag niya. Walang sumagot. Dahan-dahang lumapit si Daniel habang mahigpit ang hawak sa kanyang timba. At doon niya nakita isang maliit na usa ang nakahandusay sa lupa. May sugat ito sa tagiliran at hirap na hirap huminga. "Anong nangyari sa iyo?" mahinang sabi niya. Lumuhod siya upang tingnan ang hayop. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, may malamig na hanging dumaan sa kanyang likuran. Nanigas siya. Dahan-dahan siyang lumingon at naroon muli ang nilalang. Nakatayo ito sa pagitan ng mga puno. Tahimik na nakatingin sa kanya. Mas malinaw niya itong nakita ngayon dahil sa liwanag ng umaga. Napakaganda ng mukha nito, ngunit hindi pangkaraniwang kagandahan ng tao. Para itong nilikhang lampas sa normal na mundo. Ang balat nito ay tila hindi naababot ng araw. At ang mahahabang buhok nito ay bahagyang hinihipan ng hangin. Ngunit ang mga mata nitong kulay ginto ang tunay na mahirap titigan. Parang may lalim na hindi kayang abutin ng tao. Napaatras si Daniel. "Ikaw," hindi nagsalita ang nilalang. Bagkus, lumapit ito sa sugatang usa. Dahan-dahan nitong inilapat ang palad sa sugat ng hayop. At sa mismong harapan ni Daniel, unti-unting nagsara ang sugat. Parang hindi ito kailanman nasaktan. Napanganga si Daniel. Imposible. Tumayo ang usa at marahang kumiskis sa kamay ng nilalang bago tuluyang tumakbo pabalik sa kagubatan. Tahimik na pinanood iyon ni Daniel. Pagkatapos ay muling tumingin sa kanya ang nilalang. "Hindi lahat ng kwento tungkol sa amin ay totoo," mahina nitong sabi. Napakurap si Daniel. "Engkanto ka nga." Sandaling natahimik ang nilalang. "Iyan ang tawag ng inyong mga tao." Hindi malaman ni Daniel kung matatakot ba siya o magtatanong pa. Ngunit nanaig ang kanyang pag-usisa. "Bakit mo tinutulungan si Aling Sabel?" Sa unang pagkakataon, tila may bahagyang lungkot na dumaan sa mukha ng nilalang. Mabuti siyang tao. Iyon lang? Madalang ang pusong hindi nabubulok sa kasakiman. Tahimik na napayuko si Daniel. Alam niyang totoo iyon. Sa baryo nila, maraming tao ang mabilis manghusga. Maraming mapagmataas kahit sila mismo'y may mga pagkukulang. At si Aling Sabel, ang pinakamadaling gawing puntirya. "Hindi ka ba natatakot sa tao?" tanong niya. Bahagyang ngumiti ang nilalang. "Kayo ang dapat matakot sa sarili ninyo." Natahimik si Daniel. May kung anong bigat sa mga salitang iyon. Maya-maya, biglang lumakas ang hangin. At sa isang kisap mata, naglaho ang nilalang sa kanyang harapan. Parang usok na tinangay ng hangin.
Naiwan si Daniel na tulala. Kinagabihan, muling nagtipon-tipon ang ilang kalalakihan sa baryo. Nasa bahay ni Kapitan Rufino, sina Mario Isko, at ilan pang matatandang lalaki ng San Isidro. Hindi mapakali ang lahat. Hindi pwedeng pabayaan na lang iyon, sabi ni Mario habang umiinom ng alak. Kapag may engkanto ngang nasa baryo, baka may masamang mangyari. Tumango si Isko. Hindi normal ang matandang iyon. Tahimik namang nakaupo si Kapitan Rufino. Matanda na rin ito ngunit kilalang tuso at mapag-utos. Ayaw niyang may bagay na hindi niya kontrolado sa baryo. Ano ang gusto ninyong gawin? Tanong niya. Paalisin si Aling Sabel, mabilis na sagot ni Mario. Paano kung hindi umalis? Natahimik ang mga lalaki. Pagkatapos ay malamig na ngumiti si Mario. May paraan. Hindi na nagsalita pa si Kapitan Rufino, ngunit alam ng lahat ang ibig sabihin noon. At walang tumutol. Samantala, sa kubo ni Aling Sabel, tahimik lamang ang matanda habang nagtatahi ng lumang damit. Hindi niya alam ang balak ng mga tao laban sa kanya. Ngunit may kakaiba siyang nararamdaman ngayong gabi. Parang may paparating na panganib. Maya-maya, may marahang katok muli sa kanyang pintuan. Tok, tok, tok. Agad siyang tumayo. Pagbukas niya ng pinto, wala na namang tao. Ngunit may panibago na namang basket ng pagkain. May kasama pa itong maliit na supot ng mga halamang gamot. Napangiti ng bahagya si Aling Sabel. Maraming salamat, mahina niyang sabi sa dilim. Biglang umihip ang malamig na hangin. At mula sa di kalayuan, sa ilalim ng buwan saglit niyang nasilayan ang gintong mga mata ng engkanto. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya natakot. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Parang sa kabila ng lahat ng paghihirap niya sa buhay, may isang nilalang na sa wakas ay nakakita sa tunay niyang pagkatao. Ngunit hindi nila alam. Habang lumalalim ang gabi, papalapit na rin ang mas malaking panganib. At ang baryo San Isidro ay unti-unti nang nilalamon ng dilim na hindi gawa ng engkanto, kundi ng tao mismo. Mabigat ang ulap. Kinabukasan sa baryo San Isidro. Maging ang hangin ay tila may dalang babala habang marahang dumaraan sa mga puno at kabahayan. Ngunit walang nakapansin doon ang mga tao, sapagkat mas abala sila sa pag-uusap tungkol sa engkantong nakita umano sa kagubatan. Sa tindahan ni Aling Nena, halos lahat ng usapan ay iisa lamang ang paksa. Hindi normal ang nangyayari rito. Simula nang dumating ang nilalang na iyon, parang lalong naging kakaiba ang paligid. Sigurado akong may kinalaman si Aling Sabel. Habang lumalala ang mga bulong-bulungan, lalong lumalaki ang takot ng mga tao. At kapag ang tao'y takot, mabilis itong nagiging malupit. Sa sulok ng tindahan, tahimik lamang na nakaupo si Daniel habang pinakikinggan ang usapan ng mga kapitbahay niya. Hindi siya nagsasalita. Ngunit unti-unti nang bumibigat ang kanyang loob. Alam niyang mali ang ginagawa ng baryo kay Aling Sabel. Ngunit alam din niyang mahirap kalabanin ang takot ng maraming tao. Daniel. Napalingon siya nang tawagin siya ni Kapitan Rufino. Lumapit ang matanda habang seryoso ang muka. Ikaw raw ang huling nakita sa kubo ng matanda. Opo. May nakita ka ba?
Sandaling natahimik si Daniel. Naalala niya ang nilalang sa kagubatan, ang gintong mga mata nito, at ang himalang ginawa nito sa sugatang usa. Ngunit hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin ang totoo. "Wala naman po akong nakita na masama," maingat niyang sagot. Biglang sumingit si Mario. "Hindi mo lang gustong magsalita." Nagkatinginan ang mga tao. "Masyado mong kinakampihan ang matandang iyon," dagdag pa nito. Humigpit ang panga ni Daniel. "Dahil wala naman siyang ginagawang masama. Hindi mo alam iyon. Mas kilala ko pa siya kaysa sa inyo." Saglit na natahimik ang paligid. Hindi sanay ang mga tao na may sumasalungat sa kanila. Lalong sumama ang mukha ni Mario. "Kapag may nangyaring kapahamakan dito, huwag kang iiyak." Pagkatapos noon, ay mabilis itong umalis. Tahimik namang napabuntong hininga si Daniel. Pakiramdam niya ay may paparating na hindi maganda. Pagsapit ng gabi, lumakas ang ulan. Nagmistulang abo ang langit habang walang tigil na kumikidlat sa kabundukan. Sa loob ng kanyang kubo, nakaupo si Aling Sabel habang mahigpit na yakap ang lumang rosaryo. May kaba siyang hindi maipaliwanag. Parang may nagbabadya. Maya-maya, may narinig siyang mga yabag sa labas. Marami. Napatingin siya sa pinto at bago pa siya makatayo, biglang bumukas iyon ng malakas. Bumungad sina Mario, Isko, at ilan pang kalalakihan ng baryo. May dala silang mga sulo. "Lumabas ka riyan, matanda!" sigaw ni Mario. Namutla si Aling Sabel. "Anong kailangan ninyo? Umalis ka na sa baryong ito. Wala naman akong ginagawang masama." Sinungaling, lumapit si Isko at marahas na itinulak ang maliit na mesa sa loob ng kubo. Tumilapon ang mga gamit ni Aling Sabel sa sahig. "Simula nang dumating ka rito, puro malas na ang nangyayari." Nanginginig na napaatras ang matanda. "Huwag ninyo akong saktan." Ngunit walang awa sa mga mata ng mga lalaki. Sa labas ng kubo, nagsimulang magtipon ng ibang tao sa baryo. May ilan na tahimik lamang nanunood. May ilan ding natatakot ngunit walang lakas ng loob na pumigil. Biglang hinablot ni Mario ang braso ni Aling Sabel. Napangiwi ang matanda sa sakit. "Paalisin natin siya ngayon din." Ngunit bago pa sila makalabas ng kubo, biglang namatay ang lahat ng sulo. Agad na bumalot ang matinding dilim. Nagulat ang lahat. "Anong nangyari?" Kasabay noon ay biglang umihip ang napakalakas na hangin. Kumalabog ang mga puno, nagtilya ng ilang babae sa labas. At mula sa kadiliman, unti-unting lumitaw ang isang matangkad na anino. Nanigas ang lahat. Maging si Mario ay napabitaw kay Aling Sabel. Dahan-dahang lumapit ang nilalang. Hindi ito nagmamadali, ngunit bawat hakbang nito'y tila nagpapabigat sa hangin. Kumikislap ang gintong mga mata nito sa gitna ng dilim. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ng tunay na takot ang buong baryo. "Umalis kayo!" Malamig nitong sabi. Walang sino man ang gumalaw. Parang nawala ang kanilang lakas. Biglang kumidlat. At sa liwanag ng kidlat, mas malinaw nilang nakita ang anyo ng nilalang. Hindi ito tao. Hindi rin ito ordinaryong engkanto sa mga kwentong bayan. May kakaiba rito. May kapangyarihang hindi nila kayang unawain. "Hindi ninyo siya sasaktan," muling sabi nito. Nanginginig si Mario ngunit pilit pa ring nagsalita. Demonyo ka!" Biglang naging mas malamig ang paligid. Unti-unting lumapit ang engkanto kay Mario hanggang halos magkalapit na sila. At sa mahinang tinig nito, sinabi nito,
Mas marami ng demonyo sa puso ng tao kaysa sa kagubatan. Napaatras si Mario. Biglang dumagundong ang kulog at kasabay noon, tila may kung anong puwersang tumulak sa lahat ng lalaki palabas ng kubo. Napatumba sila sa putikan. Nagkagulo ang mga tao. May nagsisigawan, may umiiyak, may nagtatakbuhan palayo. Sa loob ng ilang sandali, halos mawalan ng tao sa paligid ng kubo ni Aling Sabel. Naiwan lamang ang matanda at ang engkanto. Tahimik na nanginginig si Aling Sabel habang nakatingin sa nilalang. Ngunit hindi siya nakakaramdam ng takot. Sa halip, awa ang nakikita niya sa mga mata nito. "Bakit mo ako tinutulungan?" Mahina niyang tanong. Sandaling natahimik ang engkanto. At sa unang pagkakataon, tila may lungkot na sumilay sa mukha nito. "Dahil minsan, may taong tumulong din sa akin." Nagulat si Aling Sabel. Ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang napatingin sa labas ang nilalang. Parang may naramdaman ito. Unti-unting nawala ang lambot ng mukha nito. Napuno iyon ng matinding pag-aalala. "May paparating," mahina nitong sabi. "Ano?" Hindi agad sumagot ang engkanto. Nakatitig lamang ito sa madilim na kagubatan at sa kailaliman ng bundok, may dalawang nagliliyab na pulang matang dahan-dahang namulat sa dilim. Malakas ang ulan ng gabing iyon, ngunit hindi iyon sapat upang itago ang masamang presensyang unti-unting bumabalot sa kabundukan ng San Isidro. Mula sa malayong bahagi ng kagubatan, may malamig na hanging tila may kasamang bulong ng kamatayan. Tahimik na nakatingin ang engkanto sa direksyon ng bundok habang nananatiling nanginginig si Aling Sabel sa loob ng kubo. "Ano ang naroon?" mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot ang nilalang. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang makita niya ito, napansin ni Aling Sabel ang kakaibang tensyon sa mukha ng engkanto. Parang may bagay itong kinatatakutan. "May gumising," sa wakas ay sabi nito. Nanlamig ang paligid. "Anong ibig mong sabihin?" Minsan nang natulog sa ilalim ng bundok ang isang nilalang na hindi dapat ginagambala. Biglang kumulog ng malakas. Napapikit si Aling Sabel. Pagmulat niya, nakatingin pa rin ang engkanto sa dilim ng kagubatan. At dahil sa galit at kasakiman ng tao, muli itong nagising. Hindi lubos maintindihan ng matanda ang ibig sabihin nito, ngunit sapat na ang takot sa tinig ng nilalang upang mangamba siya. "Mapanganib ba yon?" Dahan-dahang tumingin sa kanya ang engkanto. Kapag tuluyan siyang nagising, walang magiging ligtas. Samantala, sa gitna ng baryo, nagkakagulo ang mga tao matapos ang nangyari sa kubo ni Aling Sabel. Takot na takot ang karamihan. May ilan nang nag-iimpake ng gamit upang pansamantalang lumikas sa karatig bayan. Ngunit sa bahay ni Kapitan Rufino, ibang klase ng galit ang namamayani. "Pinahiya tayo ng halimaw na yon!" sigaw ni Mario habang malakas na ibinabagsak ang bote ng alak sa mesa. Tahimik namang nakaupo si Kapitan Rufino. Mabigat ang kanyang mukha. "Kailangan nating tapusin ito," malamig niyang sabi. "Paano?" tanong ni Isko. "Susunugin natin ang buong kagubatan kung kinakailangan." Biglang natahimik ang lahat. "Kapitan!" Nag-aalangan na, sabi ng isang matandang lalaki.
Baka lalo lang tayong mapahamak. Mas mapapahamak tayo kapag hinayaan natin ang nilalang na iyon. Tahimik na nagkatinginan ang mga lalaki. Takot sila, ngunit mas malakas ang kanilang galit at kayabangan kaysa sa kanilang pag-iingat. Hindi nila alam na habang sila'y nagpaplano, may kung anong nakikinig mula sa labas ng bahay. Sa ilalim ng malakas na ulan, may dalawang matang kulay dugo na tahimik na nakamasid sa bintana. At maya-maya lamang, mabilis itong naglaho sa dilim. Kinabukasan, kakaibang pangyayari ang gumising sa baryo. May 3 baka na natagpuang patay malapit sa paanan ng bundok. Walang dugo ang mga katawan nito. Parang may kung anong sumipsip sa buhay ng mga hayop. Nagtipon-tipon agad ang mga tao sa paligid. Takot ang nasa mga mukha nila. Hindi ito gawa ng ordinaryong hayop. May sumpa na talaga ang baryong ito. Kasalanan ito ng engkanto! Lalong lumakas ang bulungan. At tulad ng dati, si Aling Sabel na naman ang sinisi. Ngunit bago pa lumala ang gulo, dumating si Daniel. Nakita niya ang mga bangkay ng mga baka at agad siyang nakaramdam ng kaba. Hindi ito normal. Hindi rin ito mukhang gawa ng engkantong nakita niya. May mas madilim na bagay na kasangkot dito. Habang sinusuri niya ang paligid, may napansin siyang kakaibang bakas sa lupa. Malalaki. Parang paa ng hayop. Ngunit hindi niya matukoy kung anong klaseng nilalang ang maaaring gumawa noon. Daniel! Napalingon siya nang tawagin siya ni Aling Nena. May isa pang nawawala. Ano? Si Benjo. Hindi raw umuwi kagabi. Biglang nanlamig ang sikmura ni Daniel. Si Benjo ay isa sa mga lalaking madalas mang-api kay Aling Sabel. At huling nakita ito malapit sa bundok kagabi. Mabilis na kumalat ang balita. Nagsimulang mataranta ang buong baryo. May ilan nang nagsisigawang dapat hulihin si Aling Sabel. May ilan namang gustong umalis agad ng baryo. Ngunit habang nagkakagulo ang mga tao, tahimik na naglalakad si Daniel patungo sa kubo ng matanda. Kailangan niyang malaman ang totoo. Pagdating niya roon, nadatnan niya si Aling Sabel na tahimik na nakaupo sa labas ng kubo. Ngunit ang engkanto ay wala. Daniel! Mahina niyang bati. Nasaan siya? Bahagyang nagtaka ang matanda. Ang engkanto. Tahimik na napayuko si Aling Sabel. Umalis siya bago mag-umaga. May sinabi ba siya? Dahan-dahang tumango ang matanda. May paparating daw na panganib. Napapikit si Daniel. Parang unti-unting nabubuo ang mga piraso ng palaisipan sa isip niya. Hindi siya ang may kagagawan nito. Bulong niya. Ano? Pakiramdam ko, may iba pang nilalang sa bundok. Biglang lumakas ang hangin. Kasabay noon ay may malakas na sigaw na narinig mula sa gitna ng baryo. Napalingon silang dalawa. Sunod-sunod na sigawan ang umaling-awngaw. May mga taong tumatakbo, may umiiyak, at maya-maya lamang. Isang lalaki, ang dugo ang tumakbo palabas ng kakahuyan. Halos gumapang ito sa takot. Tulong! Nanlaki ang mga mata ng mga tao nang makilala nila ang lalaki. Si Benjo. Ngunit halos hindi na ito makilala sa sobrang sugat. Namumutla ito, nanginginig, at bago pa ito mawalan ng malay, nagawa nitong ibulong ang mga salitang nagpayanig sa buong baryo. May halimaw sa bundok! Nagmistulang nagyelo ang buong baryo. Matapos marinig ang sinabi ni Benjo. May halimaw sa bundok!
Paulit-ulit iyong umalingaw-ngaw sa isipan ng mga tao habang nakapaligid sila sa duguang lalaki. Halos hindi na makilala si Benjo. Punit-punit ang kanyang damit. May malalalim na galos ang kanyang likod at mga braso na para bang kinalmot siya ng dambuhalang hayop. Namumutla rin siya na tila naubusan ng dugo. Tubig! Dalhin ninyo siya rito! Sigaw ni Aling Nena. Nagkagulo ang mga tao habang mabilis na binuhat ng ilang lalaki si Benjo papunta sa gitna ng baryo. Ngunit kahit nasa bingit na ng kamatayan, hindi mawala ang matinding takot sa mukha nito. Ayaw kong bumalik doon. Paulit-ulit niyang bulong habang nanginginig. Lumapit si Kapitan Rufino. Ano ang nakita mo? Biglang napapikit si Benjo. Parang ayaw niyang maalala ang nangyari. May nilalang sa kuweba. Natahimik ang paligid. Kuweba? Tanong ni Daniel. Mabigat na tumango si Benjo. Nakita namin iyon kagabi. Habang naghahanap kami ng daan para sunugin ang gubat. Nagsimulang manginig ang boses niya. Akala namin oso lang, pero hindi. Napahawak siya sa dibdib habang hirap huminga. Pula ang mga mata. Sobrang laki. At bigla siyang napatili. Parang bumalik sa kanya ang alaala nang nakita niya. Kinain nito si Arturo! Nagkagulo ang mga tao. May mga babaeng napaiyak. May ilang lalaki namang napaatras sa takot. Si Arturo ay isa sa mga kasamahan nilang nagtungo sa bundok kagabi. At hanggang ngayon ay hindi pa umuuwi. Tahimik namang napayuko si Daniel. Unti-unti na niyang naiintindihan. Hindi engkanto ang tunay na panganib. May mas malala pa. Pagsapit ng gabi, walang sino man sa baryo ang naglakas loob lumabas ng bahay. Nakasara ang mga bintana. Patay ang mga ilaw. At bawat pamilya ay tahimik na nagdarasal. Ngunit sa kubo ni Aling Sabel, may panibagong bisita. Tahimik na nakatayo ang engkanto sa labas habang nakatanaw sa kabundukan. Lumabas si Daniel mula sa loob ng kubo. Kanina pa niya hinihintay ang nilalang. Totoo ba ang sinabi ni Benjo? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang engkanto. Minsan, nang may nanirahan sa kailaliman ng bundok, mahina nitong sabi. Isang nilalang na matagal nang isinumpa. Ano yon? Tawag ninyo'y aswang. Ngunit hindi sapat ang salitang iyon para ilarawan siya. Nanlamig si Daniel. Bakit ngayon lang siya nagpakita? Dahan-dahang tumingin ang engkanto sa baryo. Dahil humina ang selyo. Selyo? Matagal na panahon nang ikinulong ng aming mga ninuno ang nilalang na iyon sa ilalim ng bundok. Nagulat si Daniel. Kayo? Bahagyang tumango ang engkanto. Hindi lahat ng engkanto ay masasama. May mga nilalang ding nagbabantay sa balanse ng mundo. Tahimik na nakinig si Daniel. At ngayon? Tanong niya. Unti-unti nang nababasag ang pagkakakulong niya. Dahil saan? Hindi agad sumagot ang nilalang. Ngunit maya-maya, tumingin ito sa baryo. Dahil sa galit, kasakiman, at karahasang namuo sa lugar na ito. Napayuko si Daniel. Parang may mabigat na batong dumagan sa kanyang dibdib. Hindi niya gustong aminin, ngunit tama ang engkanto. Habang lumalala ang kalupitan ng mga tao kay Aling Sabel, tila mas lalong dumidilim ang baryo. Mapipigilan pa ba siya? Tanong niya. Sandaling natahimik ang engkanto. At malaking kapalit ang kakailanganin. Biglang kumalabog ang lupa. Nanigas silang lahat.
Muling umalingaw-ngaw ang malakas na ugong mula sa bundok. Kasabay noon ay sunod-sunod na tahol ng mga aso sa baryo. At maya-maya, may narinig silang napakalakas na sigaw mula sa malayo. Sigaw ng tao. "Diyos ko!" bulong ni Aling Sabel. Mabilis na tumakbo si Daniel palabas ng kubo. Sa di kalayuan, nakita niyang nagtatakbuhan na ng mga tao mula sa kabilang bahagi ng baryo. May mga umiiyak, may duguan, at may sumisigaw ng, "Nandito na siya!" Biglang dumilim ang paligid, kahit ang buwan ay tila tinakpan ng makapal na ulap. At mula sa dulo ng baryo, may mabigat na yabag na unti-unting papalapit. Dug, dug, dug. Parang bawat hakbang ay nagpapayanig sa lupa. Nanginginig na napaatras ang mga tao. At pagkatapos lumabas ito mula sa dilim, napahinto si Daniel sa kanyang kinatatayuan. Ang nilalang ay halos 2 beses ang laki ng tao. Balot ng maitim at makapal na balahibo ang buong katawan mo nito. Mahahaba ang mga kuko nitong tila kayang humiwa ng bakal. At sa gitna ng mukha nitong tila pinaghalong tao at hayop nagliliyab ang 2 matang kulay dugo. May dugo pang tumutulo sa bunganga nito. Biglang nagtilian ang mga tao. Ang ilan ay agad tumakbo. Ang iba na may natulala sa sobrang takot. Ngunit ang pinakanakakatakot nang magsalita ang nilalang. Gutom. Parang dagundong ng kulog ang tinig nito. At sa isang iglap, mabilis itong sumugod sa mga tao. Nagmistulang impyerno ang Baryo San Isidro sa loob lamang ng ilang sandali. Nagtilian ang mga tao habang nagtatakbuhan palayo sa dambuhalang nilalang. Ang mga bahay ay nagsara ng mga pinto at bintana, ngunit walang sapat na tibay ang kahoy laban sa halimaw na ngayoy nilalamon ng matinding gutom. "Tumakbo kayo!" sigaw ni Daniel. Ngunit huli na para sa ilan. Sa isang mabilis na galaw, sinunggaban ng nilalang ang isang lalaki at marahas itong inihagis sa kariton. Nabali ang kahoy sa lakas ng impact habang nagkakagulo ang buong baryo. Dug, dug, dug. Bawat hakbang ng halimaw ay tila nagpapayanig sa lupa. Ang mga matang kulay dugo nito'y nagliliyab sa dilim habang hinahanap ang susunod nitong mabibiktima. "Mama!" sigaw ng isang bata. Napalingon si Daniel. Isang maliit na babae ang nadapa sa gitna ng kalsada habang papalapit ang nilalang. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Hindi!" Mabilis siyang tumakbo, ngunit may nauna sa kanya. Isang malamig na hangin ang biglang dumaan sa baryo. Kasabay noon ay mabilis na lumitaw ang engkanto sa harap ng bata. Huminto ang halimaw. Sa unang pagkakataon, tila may pag-aalinlangan sa mga mata nitong kulay dugo. Tahimik na nakatayo ang engkanto manto habang hinaharangan ang bata. Kumikislap ang gintong mga mata nito sa dilim. "Umalis ka rito," malamig nitong sabi. Umungol ang halimaw at maya-maya'y ngumisi ito. "Tagapagbantay!" Nagtaka si Daniel. Kilala nila ang isa't isa. Biglang humaba ang mga kuko ng halimaw habang unti-unti itong yumuyuko na tila mabangis na hayop. "At hindi mo pa rin ako mapigilan." Sa isang iglap, mabilis itong sumugod. Kasabay noon ay gumalaw din ang engkanto. Isang malakas na puwersa ang sumabog sa paligid ng magsalpukan ang dalawa. Napahiyaw ang mga tao. Nagbitak, papapak. Nabitak ang lupa
Tumilapon ang mga kahoy at bato dahil sa lakas ng banggaan. Hindi makapaniwala si Daniel sa kanyang nasasaksihan. Hindi iyon laban ng ordinaryong nilalang. Parang dalawang sinaunang puwersa ang naglalaban sa gitna ng baryo. Mabilis na umatake ang halimaw gamit ang matitulis nitong kuko, ngunit madaling nakaiwas ang engkanto. Sa bawat galaw nito ay tila dumadaloy ang hangin. Magaan, mabilis, ngunit ramdam ni Daniel na nahihirapan ang engkanto. Parang may pumipigil sa tunay nitong lakas. Biglang umungol ang halimaw at sinuntok ang lupa. Tumilapon si Daniel dahil sa lakas ng pagyanig. Napangiwi siya sa sakit habang pilit tumatayo. Pag-angat niya ng tingin, nakita niyang nakahandusay ang engkanto sa gitna ng sirang kariton. May maitim na dugo sa gilid ng bibig nito. Nanigas siya. Nasasaktan din pala ito. Ngumisi ang halimaw. Humina ka na. Tahimik na tumayo ang engkanto. Hindi kita hahayaang makalabas ng baryong ito. Tumawa ang nilalang. Isang nakakakilabot na tawang halos magpayanig sa gabi. Hindi na ako ang nakakulong ngayon. Biglang nagdilim, lalo ang paligid. At maya-maya ay may maiitim na usok na nagsimulang lumabas mula sa katawan ng halimaw. Unti-unti, iyong kumalat sa baryo. Ano yon? Bulong ni Daniel. Nagsimulang umubo ang mga tao. May ilang biglang nanghina at nawalan ng malay. Mabilis na nanlaki ang mga mata ng engkanto. Lason! Ngunit huli na. Patuloy na kumakalat ang maitim na usok. Nagsisigawan ang mga tao habang pilit tumatakas. Ngunit tila mas lalo lamang silang nilalamon ng dilim. Daniel! Napalingon siya kay Aling Sabel. Nakatayo ito malapit sa kubo habang takot na takot. Mabilis siyang tumakbo papunta rito. Kailangan nating umalis! Ngunit bago pa sila makagalaw, biglang tumingin ang halimaw sa direksyon nila. At nang makita nito si Aling Sabel, bigla itong natigilan. Unti-unting lumiit ang mga mata nitong kulay dugo. Parang may nakilala ito. Nagsimulang lumakas ang kabog ng dibdib ni Daniel. May kakaiba sa paraan ng pagtitig ng nilalang sa matanda. At pagkatapos mabagal, itong ngumiti. Ngunit walang kabutihan sa ngiting iyon. Ikaw, nanigas si Aling Sabel. Parang may matagal nang nakabaon na alaala na gustong umangat mula sa kanyang isipan. Nagsimulang sumakit ang kanyang ulo. Napahawak siya sa sentido. Ano? Nanginginig niyang bulong. Biglang nagbago ang ekspresyon ng halimaw. At buhay ka pa pala. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Anong ibig niyang sabihin? Ngunit bago pa makasagot si Aling Sabel, biglang lumitaw ang engkanto sa harapan nila. Tumahimik ka, malamig nitong sabi sa halimaw. Ngumisi lamang ang nilalang. At hanggang ngayon itinatago mo pa rin ang katotohanan sa kanya. Nanigas ang engkanto. At doon unang napansin ni Daniel sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ito. Nakitaan niya ng takot ang mga mata ng engkanto. Mabigat ang hanging bumabalot sa baryo. Matapos magsalita ang halimaw. At hanggang ngayon itinatago mo pa rin ang katotohanan sa kanya. Tahimik ang paligid. Maging ang mga sigaw ng mga tao ay tila biglang lumayo sa pandinig ni Daniel habang nakatingin siya sa engkanto at kay Aling Sabel. May lihim
at malinaw na matagal na iyong itinatago. Anong sinasabi niya? Nanginginig na tanong ni Daniel. Hindi agad sumagot ang engkanto. Ngunit si Aling Sabel ay napaatras habang hawak ang kanyang ulo. May mga imahe na nagsimulang sumulpot sa kanyang isip. Isang gabi. Malakas na ulan. Sigawan ng mga tao. At isang batang umiiyak sa gitna ng kagubatan. Napapikit siya. Hindi. Biglang lumakas ang hangin. Kasabay noon ay muling ngumisi ang halimaw. Hindi mo naaalala? Malamig nitong tanong. O sadyang kinalimutan mo? Huwag mo siyang guluhin. Matigas na sabi ng engkanto. Ngunit tila lalo lamang natuwa ang nilalang. Dapat niyang malaman. Unti-unting nagdilim ang mga mata ni Aling Sabel habang lumalakas ang sakit ng kanyang ulo. At pagkatapos, parang bumuhos ang matagal nang nakatagong alaala. 50 taon na ang nakalipas. Bata pa noon si Sabel. Hindi pa kuba. Hindi pa matanda. Isa siyang simpleng dalagang naninirahan sa San Isidro kasama ang kanyang ama. Ngunit noong mga panahong iyon, mas makapal pa ang kagubatan sa paligid ng baryo. At mas malakas pa ang paniniwala ng mga tao sa mga nilalang na hindi nakikita. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa ilog, may narinig siyang iyak mula sa ilalim ng malaking punong balete. Noong unay, natakot siya. Ngunit nanaig ang awa. Dahan-dahan siyang lumapit. At doon niya nakita isang batang lalaki. Maputla ang balat, mahaba ang buhok, at may gintong mga matang puno ng takot. Sugatan ito. May malalim na hiwa sa dibdib. Diyos ko! Bulong ni Sabel. Nang makita siya ng bata, mabilis itong umurong. Takot na takot. Parang sanay itong saktan ng tao. Ngunit hindi umatras si Sabel. Hinubad niya ang piraso ng kanyang saya at marahang tinapal iyon sa sugat ng bata. Ayos lang, mahina niyang sabi. Hindi kita sasaktan. At sa unang pagkakataon, may taong nagpakita ng kabutihan sa nilalang mula sa kagubatan. Unti-unting bumalik sa kasalukuyan ang alaala. Napahawak si Aling Sabel sa dibdib habang nangingilid ang luha. Ikaw! Tahimik na nakatingin sa kanya ang engkanto. Ngunit ngayon, hindi na lamang ito tila misteryosong nilalang. Nakita na niya ang batang minsang iniligtas niya. Kaya nanginginig niyang bulong, ikaw pala yon. Bahagyang yumuko ang engkanto. Hindi ko nakalimutan. Natahimik si Daniel. Parang tumigil ang mundo sa revelasyong iyon. Ang engkantong kinatatakutan ng baryo ay isang nilalang na minsang tinulungan ni Aling Sabel noong bata pa ito. Ngunit hindi doon nagtapos ang alaala. Biglang nanlaki ang mga mata ni Aling Sabel. May isa pang bahagi. Mas madilim, mas nakakatakot. Napaatras siya. Hindi. Napakunot noo si Daniel. Ano pa ang naaalala mo? Nanginginig si Aling Sabel habang nakatingin sa halimaw. At sa kanya naalala. Noong gabing iniligtas niya ang batang engkanto, may isa pa pala siyang nakita sa kagubatan. Isang nilalang na nakakadena sa loob ng kuweba sa ilalim ng bundok. Pula ang mga mata. At bago siya makatakas noon, may boses siyang narinig mula sa kadiliman. Palayain mo ako! Napahiyaw si Aling Sabel.
Biglang lumakas ang hangin sa paligid. Nanlaki ang mga mata ng engkanto. Naalala mo na, napaluha ang matanda. Ako, nanginginig niyang sabi. Ako ang nakabasag sa selyo. Tahimik ang paligid. Maging si Daniel ay hindi agad nakapagsalita. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Lahat ng nangyayari ngayon ay konektado pala sa nakaraan ni Aling Sabel. Ngunit mabilis na umiling ang engkanto. Hindi mo kasalanan. Ngumisi ang halimaw. Talaga ba? Unti-unti itong lumapit. Kung hindi niya ako kinausap noon, hindi ako magkakaroon ng lakas para maghintay. Humigpit ang kamao ng engkanto. At kung hindi naging malupit ang mga tao sa baryong ito, patuloy ng halimaw, hindi ako tuluyang magigising. Biglang natahimik si Daniel. Unti-unti niyang naunawaan ang lahat. Hindi aksidente ang nangyayari. Habang lumalala ang galit, kasakiman, at kalupitan ng mga tao, mas lumalakas ang halimaw. Parang pinapakain ito ng kadiliman sa puso ng tao. At ngayon, halos wala nang natitirang kabutihan sa baryo. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw mula sa gitna ng San Isidro. Sunod-sunod na apoy ang nagsimulang lumitaw sa mga bahay. Sunog! Nagkagulo muli ang mga tao. May mga batang umiiyak. May mga matandang nagsisipagdasal. At sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang ibinuka ng halimaw ang kanyang bibig. Ngumiti ito habang pinagmamasdan ang takot ng buong baryo. Simula pa lamang ito. Mabilis na kumalat ang apoy sa baryo San Isidro. Sa loob lamang ng ilang minuto, nilamon ng naglalagablab na apoy ang magkakadikit na bahay na yari sa kahoy at nipa. Umalingaw-ngaw ang iyakan ng mga bata at sigawan ng mga matatanda habang desperadong nagsasalok ng tubig ang ilan mula sa balon. Ngunit tila walang saysay. Sa bawat apoy na naaapula, dalawa pa ang sumusulpot. Parang mismong dilim ang humihinga sa buong baryo. Tulungan ninyo kami! Sigaw ng isang babae habang yakap ang kanyang anak. Nagkakagulo ang mga tao. At sa gitna ng lahat, tahimik lamang na nakatayo ang halimaw habang pinagmamasdan ang kanilang pagdurusa. Nagliliyab ang mapupula nitong mga mata. Parang nasisiyahan ito sa takot ng mga tao. Masarap! Paos nitong bulong. Napahigpit ang kamao ni Daniel. Ano ka ba talaga? Sigaw niya. Dahan-dahang tumingin ang halimaw sa kanya. Ako ang bunga ng kasalanan ng tao. Biglang lumamig ang paligid. Habang may galit, habang may kalupitan, habang may pusong nabubulok, unti-unti itong ngumiti. Patuloy akong lalakas. Natahimik si Daniel. Maging ang engkanto ay mabigat ang ekspresyon habang nakatingin sa nilalang. Parang alam nitong totoo ang sinasabi nito. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, mabilis na tumatakbo si Kapitan Rufino kasama sina Mario at Isko. Takot na ang mga ito. Hindi natin kaya iyon! Sigaw ni Isko. Ngunit galit na galit pa rin si Mario. Kasalanan ito ng matandang iyon. Kahit ngayon, iyon pa rin ang iniisip mo? Sigaw ni Isko. Biglang huminto si Mario. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang gulok. Kung hindi siya dumating sa baryong ito, matagal nang narito si Aling Sabel! Putol ni Daniel na kararating lamang. Tahimik na napatingin sa kanya ang mga lalaki. Punong-puno ng galit ang mga mata ni Daniel.
Kayo ang may gawa nito. Ano? Singhal ni Mario. Kayo ang nagtulak sa lahat sa dilim. Kayo ang patuloy na nanakit sa taong wala namang ginagawang masama. Tumahimik ka! Hindi, sigaw ni Daniel. Habang pinapahirapan ninyo si Aling Sabel, lalong lumalakas ang halimaw. Nanigas ang ilan. Parang ngayon lamang tuluyang nagsimulang pumasok sa isip nila ang katotohanan. Ngunit huli na ba ang lahat? Biglang umugong ang lupa. Kasabay noon ay isang malakas na dagundong mula sa gitna ng baryo. Dahan-dahang napalingon ang lahat. At nakita nila unti-unting lumalawak ang maitim na usok sa kalangitan. Parang isang napakalaking anino ang bumabalot sa buong San Isidro. Nagsimulang manghina ang mga tao. May ilang nawalan ng malay. May ilan namang napaluhod habang hirap huminga. Hindi ito titigil, mahina, ngunit mabigat na, sabi ng engkanto. Lumapit si Daniel. May paraan pa ba? Tahimik na tumingin ang nilalang kay Aling Sabel. At sa unang pagkakataon, may lungkot sa gintong mga mata nito. Meron. Natahimik ang lahat. Ngunit bago pa magsalita ang engkanto, tila na unawaan na agad ni Aling Sabel. Unti-unti siyang namutla. Huwag! Bulong ni Daniel. Ngunit yumuko ang engkanto. Ang selyong bumasag noon ay kailangang isara muli. Nanlamig ang paligid. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Daniel. Tahimik ang engkanto sa loob ng ilang sandali. At tanging ang taong nagbukas nito ang maaaring magsara. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. No! Napaiyak si Aling Sabel. Kaya pala! Mahinang sabi niya. Kaya pala hindi ako mamatay-matay! Tahimik na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Parang ngayon lamang niya, lubos na naintindihan kung bakit pakiramdam niya may matagal nang nakabinbing kapalaran para sa kanya. Lumapit si Daniel. May iba pang paraan. Ngunit marahang umiling ang engkanto. Kapag hindi na isara ang selyo, bago sumikat ang araw, napatingin ito sa maitim na ulap sa kalangitan. Lalawak ang kapangyarihan niya sa mga karatig bayan. Tahimik na napapikit si Daniel. Maging ang mga taong naroon ay unti-unting nawalan ng imik, takot, pagsisisi at kahihiyan. Lahat ng iyon ay nagsimulang bumalot sa baryo. Habang sila ay natutong manghusga at manakit ng inosente, hindi nila namalayang sila mismo ang unti-unting nagpapakawala sa tunay na kasamaan. Biglang tumawa ng malakas ang halimaw. Isang nakakabinging tawa na tila gumising sa buong kabundukan. At ngayon, sabi nito, habang dahan-dahang lumalapit, handa na akong lumaya. Biglang yumanig ang lupa. Nagbitak ang daan at mula sa kailaliman ng bundok, unti-unting may mga maiitim na kamay na nagsimulang lumabas mula sa lupa. Nagsigawan ang mga tao. Ano yon? Nanigas si Daniel. Hindi lang iisa ang halimaw. May iba pang sumusubok makawala mula sa kadiliman. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya na baka tuluyan nang mawala ang baryo San Isidro bago sumikat ang araw. Mistulang nabuksan ang pintuan ng bangungot sa baryo San Isidro. Mula sa mga bitak ng lupa, isa-isang umaangat ang maiitim na kamay na tila yari sa usok at putik. Kasabay noon ang malamig na hanging dumaraan
sa buong baryo, na para bang may mga kaluluwang sumisigaw mula sa kailaliman ng bundok. Naguunahang tumakbo ang mga tao. May mga umiiyak, may mga nakaluhod at nagdarasal, at may mga tuluyang nawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, tahimik lamang na nakatayo si Aling Sabel. Nakatingin siya sa bundok. Sa kuweba, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat 50 taon na ang nakalipas. Hindi na ito dapat lumala pa, mahina niyang sabi. Agad lumapit si Daniel. Hindi ninyo kailangang gawin ito. Ngunit ngumiti lamang ng mapait ang matanda. Buong buhay ko, inisip kong isinumpa ako. Napaluha siya. Pero ngayon naiintindihan ko na. Kaya pala ako naiwan dito. Tahimik na napayuko si Daniel. Hindi niya matanggap. Sa kabila ng lahat ng pagmamalupit na dinanas ni Aling Sabel, ito pa rin ang kailangang magsakripisyo upang iligtas ang baryo. Ang baryong hindi kailanman naging mabuti sa kanya. Lumapit ang engkanto. Ngayon, wala na ang malamig nitong anyo. Sa unang pagkakataon, malinaw ang sakit sa kanyang mukha. Huwag mong gawin ito, mahina nitong sabi. Nagulat si Daniel. Hindi niya akalaing marunong ding magmakaawa ang nilalang na iyon. Ngunit marahang hinawakan ni Aling Sabel ang kamay ng engkanto. Mainit ang mga palad ng matanda. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, bahagyang nanginig ang nilalang. Bata ka pa noon, mahinang sabi ni Aling Sabel habang nakatingin sa gintong mga mata nito. Takot na takot ka. Tahimik lamang ang engkanto. At kahit alam kong hindi ka tao, hindi ko kayang pabayaan ka. Unti-unting namuo ang lungkot sa mukha ng nilalang. Hindi ko kayang mawala ka. Natahimik si Daniel. Ngayon lamang niya lubos na naunawaan. Hindi lamang utang na loob ang dahilan kung bakit pinoprotektahan ng engkanto si Aling Sabel sa loob ng maraming taon. Mahalaga ito rito, higit pa sa kayang ipaliwanag ng salita. Ngunit marahang ngumiti si Aling Sabel. Lahat ng buhay may hangganan. Napapikit ang engkanto. At ikaw, patuloy ng matanda, marami ka pang kailangang bantayan. Biglang umugong ang lupa. Kasabay nun ay isang nakakabinging sigaw mula sa halimaw. Hindi ko kayo hahayaang isara muli ang lagusan! Mabilis itong sumugod. Ngunit bago pa ito makalapit, biglang humarang ang engkanto. At sa pagkakataong iyon, tuluyan nitong pinakawalan ang tunay nitong kapangyarihan. Sumabog ang gintong liwanag sa buong baryo. Napapikit ang mga tao. Ang hangin ay umikot na parang bagyo, habang ang katawan ng engkanto ay unti-unting nababalot ng liwanag. Mas luminaw ang anyo nito. Mas naging makapangyarihan. At sa likod nito unti-unting lumitaw ang napakalalaking anyong tila gawa sa liwanag at hangin. Parang sinaunang pakpak. Nanlaki ang mga mata ng halimaw. Tagapagbantay. Sa unang pagkakataon, nakitaan nito ng takot. Mabilis na nagbanggaan ang dalawa. Umalingaw-ngaw ang malalakas na dagundong sa buong bundok. Nagbitak ang lupa. Nagbagsakan ang mga puno. Ngunit habang abala ang halimaw sa pakikipaglaban, tahimik namang nagsimulang maglakad si Aling Sabel papunta sa kuweba. Aling Sabel! Sigaw ni Daniel. Tatayo sana siya upang habulin ito, ngunit mabilis siyang pinigilan ng matanda. Huwag! Napahinto siya.
May kapayapaan na sa mukha ni Aling Sabel. At salamat, Daniel. Napaluha ang binata. Hindi ito tama. Marahil ngayon lang naging tama ang lahat. Pagkatapos noon ay ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Mag-isa. Habang papalapit siya sa kuweba, lalong lumalakas ang ugong mula sa kailaliman nito. Parang may libo-libong nilalang na gustong makawala. Ngunit hindi na natakot si Aling Sabel. Pagpasok niya sa kuweba, agad siyang sinalubong ng napakalamig na hangin. Sa pinakagitna nito, may malaking batong may sinaunang ukit. At sa paligid noon ay umiikot ang maitim na usok. Unti-unting bumukas ang mga matang kulay dugo mula sa kailaliman. Hindi ungol ng halimaw sa labas habang pilit lumalaban sa engkanto. Ngunit huli na. Lumapit si Aling Sabel sa bato at dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang palad dito. Biglang nagliwanag ang buong kuweba. Kasabay noon ay bumuhos sa kanyang isip ang lahat ng alaala ng kanyang buhay, ang kanyang kabataan, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang mga tao ng pagdurusa, at ang mahabang panahong nag-iisa siya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nagtanim ng galit. Unti-unting pumikit si Aling Sabel. At sana, mahina niyang bulong, matuto na silang maging mabuti. Kasabay noon, sumabog ang napakalaking liwanag mula sa kuweba. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng halimaw. Nayanig ang buong bundok. At pagkatapos, biglang natahimik ang lahat. Nawala ang maitim na usok. Huminto ang pagyanig ng lupa. At unti-unting naglaho ang mga matang kulay dugo sa dilim. Tahimik na bumagsak sa tuhod ang engkanto. Nanginginig ito habang nakatingin sa kuweba. Sabel. Ngunit walang sumagot. Unti-unting sumikat ang araw sa likod ng bundok. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, naging payapa ang Baryo San Isidro. Ngunit kapalit noon ay ang pagkawala ng nag-iisang taong tunay na mabuti sa baryong iyon. At habang tahimik na umiihip ang hangin sa paligid ng kubo ni Aling Sabel May, isang gintong dahon ang marahang bumagsak mula sa himpapawid. Parang huling pamamaalam ng isang nilalang na hindi kailanman natutong kalimutan ang babaeng minsang nagligtas sa kanya. Ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa yaman, lakas o kapangyarihan, kundi sa paraan ng pagtrato natin sa kapwa, lalo na sa mahihina at pinagtatabuyan ng karamihan. Ipinakita ni Aling Sabel na kahit paulit-ulit siyang sinaktan, hinusgahan at pinahirapan ng mga tao, hindi siya nagtanim ng galit sa kanyang puso. Sa halip, pinili pa rin niyang maging mabuti at dahil doon, siya ang naging liwanag sa gitna ng kadiliman. Ipinakita rin ng kwento na ang takot at maling paghuhusga ay kayang gawing malupit ang tao. Ang kasamaan ay lumalakas kapag pinapakain ng galit, inggit, at kalupitan. Hindi lahat ng kakaiba ay masama, at hindi lahat ng mukhang tao ay may mabuting puso. Ang isang maliit na kabutihan ay maaaring magbago ng kapalaran ng iba. Wakas.